aking pinanggalingan, ito po yung isang ka. Wala pa. Sinabi ko sa akin yung gusto. Tuloy ko. Ilayo naman sa akin yung dati yung message. Para ko sa akin lang ay sorry po. Masyado po akong ngayon, masyado po akong emotional. Ganun mo talaga, di ba? Magkakatagal kong ginamit ang nanay mo, agree palagi. Pero nabi, amen? Agree palagi. Ang ganda ko na natin team, anyway. Ang ganda ko na team natin, ano po? Christ's victory is answer, breaking free from bondage. Ano po? Ito yung team natin ngayon. Alam ko po, ang ating Panginoon, ang ating Panginoon lang po, ang makakapagpalaya sa atin sa lahat ng sumpa ng away na matagal nang nagtaligala. Ano po? O gumagapos, minsan sa mga anak ng Diyos. Ano po? Alam natin o hindi natin alam. Whether we know it or not. Ano po? Minsan, hindi naman ako antics eh. Ano po? Pero minsan, yun po eh. Hindi natin, yung antics pala ako. Ano po? Minsan ganun po. Kaya ko yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me. Because yes, anointed me to proclaim good news to the poor, He sent me to proclaim liberty to the captives and recovering sight to the blind, to set a liberty to those who are oppressed, to proclaim the need of the Lord's favor. Maraming taligala ang gumagawa sa maraming tao sa mundo. Taligala ng sakit, karamdaman, kaya yung iba sa atin, wala dito eh. Amen. Bakit? Hindi ako makakaten kasi may sakit. Minsan po, may mga tinatanong ako kanina, si Sister Benito, sinanay na wala. Kasi bakit? Doon po sila nakabigyan na, o doon siguro, alam natin, nakatanda na kung na-edad na rin. Ano po? Kasi may hinahanap ko mga kapal, hindi ko na nakikita. Ano po? Yun po eh. Kaya po, andun yung tanikala ng karamdaman, minsan tunay bitin pa. Pagka nag-mission kami, may Bible study sa Baliparan, nilalakad na namin niya. Kasama namin sila Brother Ronnie, sila Sister Miley, sila Kapitan. Ano po, kasama ko namin yan, sila Sister Jean. Po, yun po eh. Kaya yun, minsan, andun mo yung talikalalang business ng ating Panginoon. Hindi mo dahil sa ating kalakasan, tandaan natin, especially mga kapatid, mga KKBs. Ano po, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating paglilingkod, no. It is because of the grace of God. No more, no less. Ano po, yung grace ng Panginoon. Sumanan po natin ang ating pag-aaral ng umaga dahil sabi doon, 2 oras na daw po ako. Ano po? Number 1, victory over sin and death. Paano natin mapapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan? Ano po? Paano natin mapapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan? Alam ko po, biktima rin po ako niyan. Yung kasalanan, hindi mo madaling bitawan. Ano po? Hindi ko madaling iwanan. Kasama ko ako niyan. Wala akong exception. Pero alam mo natin, yung sinasabi ng Romans 6 verse 23, kapag alam mo natin ito, iiwanan natin ang kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Lalo na kung nakakilala na tayo. Amen. Kung Kristiyano na tayo, tapos titingin tayo ng kasalanan, titingin tayo ng bisyo, titingin tayo ng sandali lang naman ito eh. Amen. Gusto ko ng tingman, anong lasa? What if inabutan ka? Amen. Bigla dumating ang rapto, or bigla tayong kinuha ng ating Panginoon. Kaya for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Parang ganito po. Pakisabi sa katabi mo, mamimili lang tayo. Mamimili lang tayo. Mamimili lang po tayo. Magpapatuloy ka sa pamumuhay sa kasalanan. Ang dulo nito ay kamatayan patungo sa impyerno o buhay na walang hanggan kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Amen. Amen. Yun po eh.
Pakisabi sa tabi, ano gusto mo? Yun po, kailangan natin pamili. Mamimili po tayo. Kung pipili mo si Kristo, sabi ni Paul, sa Colossians chapter 2, verse 13 to 15, you were dead because of your sins. God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Yun po kahit na anong kasalanan ang nararanasan natin, anong kasalanan ang ginagawa natin. Ano po, kapag nagkatiwala natin, bigyan natin niya sa ating Panginoon. Ako nung una, iniisip ko pa paano sa parang hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Ang dami ko kasalanan. Blacksip ako ng aming magkakapatid at aming pamilya. Pero alam niyo po yun, sabi ko, parang hindi ko kayang bitawan ng kasalanan, hindi ko kayang bitawan ng bisyo. 2 kalahati, isang araw. Pagkatapos, every Saturday, kasi inuman. Yun po yung buhay, yung araw Sa kinukwento ko nga unang buwan ng pagiging Kristiyano ko, talagang tumanggap agad ako sa Lord. Unang araw, unang Sunday na matid ako, nung sinabi ng aming pastor na si Pastor Nelson, sino nais lumapit sa ating Panginoon? Pumunta sa harapan. Nauuna ako. Tumutulo ang luha, tumutulo ang ubo. Wala akong pakialam. Pero, tapos sa sumunod na Sunday, nung linggo na yun, after Monday, nagpabiligan ako ng Bible. Doon sa nag-akay sa akin. Pero, pabiligan ko ng Bible. Sabi ko yung Tagalog para gusto ko maintindihan. Kasi gusto ko. Pero, yung Bible ko, nung matid ako ng Sunday, hindi ko naman alam may nakikit na pili. Tatlo. Paglabas ko ng area sa elementary school, hindi agad ako. Hindi ko alam Ano po, hindi ko alam Ganun no Alam niyo po yung parang akala ko, okay lang yun Ganun no ako pag-graphic. Imagine. Pagka naisip ko yung Bible ko, buhay tayo ko sa lahat. Nasa library nila. Sinisilip ko na lang. Every time mabagay ko sabi ko, yan yung pinipitan ko ng sunod. Pinipitan ko ng piin. Every Sunday, pinakaipitan piin. Alam niyo po yun. Pero yun nga, sabi nga, we cancel the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Nung isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, dahil sa pagkamatay ng ating Diyos Cruz, sabi niya, kinansel niya lahat. Kasalanan natin, yung paninigarilyo, yung Panginoon, yung pagiging kickboy, kahit kung galit yung tsura ni Pastor Robby ngayon, araw kasi, apron ko Ngayon, wala na ako. Huwag yun naintindihin nyo, ano po? Imagine, 40 years, 25 years old ko ako nung nakakilala ko sa ating Panginoon. Pero yun nga, sabi ko, kaya napakalaki ko ng aking utang na loob dito ko sa Dasmamig. Dasmamig po talaga, Dasmamig po ito. Napakalaki ko ng utang na loob. Kaya nga sabi ko, gusto ko sabihin sa inyo, yung mga narito, lalo na sa mga kataan, mahalin niyo po ang Dasmamig. Kayo po yung nanay. Huwag niyo po silang intindihan kung mas malaki sila sa atin ngayon. Pero tandaan natin, utang na loob, nandito po yun. Kayo po yung nanay. Amen. Kayo po yung nanay. Palapakan po natin natin. Matapunin po yan, kaya pag-isulit sa ating dahil ng Dasmamig. Kayo po yung nanay, mahalin po natin ang ating purpose. Pakalagaan po natin ang ating purpose. Ako po, every time na may nangyayari nito ng patusan, how I miss. Ako sana yung inasign dito Ano po, noong una ako pastor, thank you Lord. Kasi ako yung nandito, ako yung lalagay sa Dasmamig para mapagay sa bahay ko. Pero, alam niyo po yung siyempre, sabi ng mga pastor dito, siyempre, nagpimitig yung mga pastor. Huwag natin ipimitig yung Pastor Robby. Kasi, huwag natin, Kuya Robby, huwag natin ipimitig Kuya Robby Dasmamig. Huwag bumagsak yan. Wala siyang experience sa pagpapastor. Totoo naman po yun. Totoo naman po yun. Pero yun nga, sabi ko,
Ang naging prinsipyo ko, sumunod ka lang. Amen. Kasi sabi sa tabi, sumunod ka lang. Sunod ka lang. Huwag ka natakot. Matakot. Ganun lang po, kahit kabataan tayo, sino tayo, sumunod na tayo. Amen. Alam yan ni Paring Gary. Alam mo nila yan, sumunod na tayo. Amen. Yun po yan. Ano po? Kaya kung pipilihan natin isuko ang ating buhay at kasalanan sa ating Panginoong Isus, patatawarin niya tayo at pananayan sa talikalan, ng bisyo at kasalanan. Ano man yung bisyo na meron na ngayon? Ano po? Kaya nga, kung piliin natin ang ating Panginoong Isus, pakisabi sa katabi, congratulations. Congratulations. Malinis ka na sa iyong Ganun kasalanan. lang po kasimple. Ano po, nabisan, ang ibang tao ginagawa komplikado ang pagiging Kristiyano eh. Di kailangan lumakad ka ng paluhod, kailangan sumimpa ka sa ganito, sumimpa ka sa ganito. No! We are living by grace. Kaya nga grace ng Diyos eh. Hindi sabihin hindi tayo deserve. Hindi natin deserve na patawarin, hindi natin deserve na beligtas. Pero dahil sa kabutihan, sa biyaya ng ating Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, naranasan natin yun. Tinatawag tayo, nilinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Romans 6 verse 11. Dahil namin Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Yun po, dahil malinis na tayo, ito yung tayo ni Paul sa atin. Ito yung tayo ni Paul sa bawat isa sa atin. Ano po? Dahil namin Kristo Jesus na tayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Amen. Pakisabi sa katabi, huwag mo nang balikan ha. Manang At balikan. huwag mo nang susubukan sa mga kabataan. Huwag mo nang susubukan mga kapatid. Alam niyo po, may isa kaming KKBs. Ang galing nyo nun. Lahat ng instrumento na nandito, alam niya ang gamitin. Pinagturo ko siya ng Father's Day. Grabe, anointed. Naging youth head namin siya. Pero alam niyo po, isang beses lang, dumating yung kaibigan na galing US. Gumraduate siya ng ang kanyang course ay ano version? Math siya. Math ang kanyang major. O hindi siya teacher. Hindi accounting. Basta it is about math. Sabi pa ako ang pinapasunan. Hindi ko alam. Ano po? Yun po yung ano niya. This teacher. Pero isang beses yung dumating yung kanyang barkada, sabi sa kanyang barkada niya, sige na, isang beses lang, nandito naman ako eh. Isang beer lang. Isang beer lang. Alam niyo po yung sabi, hindi na siya nakakalik. Amen. Amen. Ganun lang po yung sabi. Kaya nasabi ko, huwag mo nang titikman. Sabi ulit, huwag mo nang titikman. Huwag mo nang titikman. Huwag yung susubukan. Susubukan. Ganun lang kaaway eh. Imagine, anointed, very anointed. Alam niyo yung nanay na nagdala sa kanya sa church every time na makikita yung anak niya umiiyak. Ngayon no, hihilahin ng nanay, aatin sa church. Akala ko doon, dating worshiper, ang galing mag-keyboard, kahit anong guitar drums. Pero ngayon, umatin ng church, sabi na praise worship, pero yung mga okay? Bondage ng tao eh. Hindi niya alam yun. Ano po? Romans 6 verse 13, huwag na ninyong gamitin na nagmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, i-alin ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Lumayo tayo sa kasalanan, then go with the Lord. Pasok ka sa ministry, paglingkod ka. Ang dami yung, pastor, hindi ako marunong patay, hindi ko yan ang ministry. Ang ministry ay kasi nagsalita ng ating Panginoon. Ako po, wala naman akong instrumento alam eh. Pero nung araw, sama-sama na ako, hindi rin ako marunong magturo. Alam mo yun nila. Alam mo nila yan. Hindi ako nagtuturo ng Bible study, andun lang ako. Taga-opening prayer, taga-paupo, taga-closing lang po. Alam mo nila yan. Hindi ako nagtuturo ng araw. Kaya na, chairman ako ng isang ministry. Pero, hindi ako makakatulog, hindi ako makaharap ng seminar. Alam mo nila yan. Alam mo nila yan. Pero, ganun eh, sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Wala tayong anak, sumunod lang tayo sa ating Diyos. Amen. The book of James says, He will give us
is na humingi na tayo sa ating Panginoon. Christ defeated sin and death by His death and resurrection. This triumph is regarded as the cornerstone for believers to be released from the shackles of sin and its effect. Wala akong ibang daan kung di mo yung pagkamatay ng ating Panginoon. Wala akong iba. Dahil sa kamatay ng ating Diyos, yun mo yung ating naranasan. Ano po? By placing our faith in Christ, we can be forgiven, forgiven, and given the ability to live in a way that pleases God. Alam niyo po, sabi nga, lahat tayo nagkasala, lahat tayo gumawa ng kasalanan, pero kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, dinilis niya tayo, kapag dinilis niya tayo, yung guilt feelings na meron dati, aalisin niya yun, yung pinakamahalaga sa natin. Alam mo, lahat tayo nagkakasala, pero yung naglilingkod ka, may kasalanan ka, pero sasabihin ko sa inyo, alam ko, hindi ka masaya. Amen. Why? Every time natatayo ka kahit hindi nila alam ng Diyos, alam ng demonyo, sabihin ng demonyo, hindi totoo yan. Amen. Bakit? Alam ko yan. Galing ako dyan. Every time na nag-atun ako sa ministry, may ginagawa ako kasalanan, hindi ko may kasalanan karay. Why? Alam ko, banal ng Diyos. Alam ko, anytime na dumating ang Panginoon, hindi ako kasama sa rato. Kaya nga mahalaga yung paglapit natin. Mahalaga yung marayan. Mahalaga yung tatayo ka, anumang ministry na meron ka, kahit taga-ayos ka ng silya. Pero yung alam mo yung alinis ng puso mo, amen, yung darating ka sa loob ng church, excited kang pupunta, pero ang gagawin mo lang, magwawalis ka lang naman, umaga. Pero kumakanta ka, umakabit ka, kasi mahal mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi mo titignan na yung ministry na meron ka. Ang alam mo lang, mahal mo ang Diyos at gusto mo siya paglingkuran. Amen. Yun na po kayo, God said. Kasi wala, hindi kailangan ano man ang ministry na meron tayo sa loob ng church kung ang puso naman natin ay marunong sa harap ng Panginoon. It is nothing. Bakit wala akong God? Ako, madalas ko sabihin, ba't ko sinasabi, 64 na po si Pastor. Pauwi na po ako. Sinasabi ko sa mga kabataan, para magpapuloy tayo, maglingkod tayo ng totohanan sa aking Diyos. Ako, naranasan ko na lahat eh. Pero gusto ko sabihin, kung tayo mo na-isingkod na rin ngayon, kung seryoso tayo. Bakit? Pauwi na tayo. Amen. Pauwi na tayo. Yun po yun. Pauwi na po tayo. Hindi ko naman sinasabi, baka sabihin naman kayo, pwede naman pala kasi hindi pa naman kasi yun. What if inunahan ka ng Panginoon? Amen. Amen. Yun po yun. Ganun po. Number 2, freedom from unspeakable bondage. A person may become a slave if they harbor sin in their heart. Ito yung sinasabi ko. Kapag may dala-dala ng kasalanan, you are a slave to sin. Kaya yung sinasabi ng tao, nagtataas ka ng kamay, tumutugtog ka, or nagpapaagod ka, pero yung demonyo nakaakbay sa'yo. Alam niyo yun? Nagpapaagod ka dito sa harapan, pero yung demonyo nakaakbay sa'yo. Why? Sasabihin ng demonyo, slave ko to. Slave ko to. Ganun po yung nagkakasalan na tumatayo sa harapan ng ating Panginoon. Pwede natin hindi sabihin niya kahit ano. Pwede tayo magtago kahit sa mga magulang natin. Nung araw, ginagawa ko yung kasalanan, hindi naman alam ng mga magulang ko. Ilang taon na nga ako naniligarilyo, hindi nga nila alam. Ilang taon na nga ako umiinom, hindi nila alam. Alam nila ako yung pinakamabait. Kaya nga, black sheep. Tupa na gumagawa ng kasalanan. Ganun po. Kaya nga, a person will become slave if they harbor sin in their heart, such as rage, bitterness, or resentment. Minsan, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, kaso yung puso mo, puno mo ng galit. Amen. Ang dami mo kilala ganyan, Kristiyano, nasa loob ng church, pero pag nakakakita na yung nagpapaawit eh, hindi niya gusto, pagkalikod na pupunta ng CR. Hindi niya gusto yung pastor, nagpaatal ko si pastor, pupunta ng CR. Mother's Day, lahat ko ng nanay pupunta sa harapan, nais ko kayo pag-pray, pupunta ng CR. Sinong niloloko mo? Ano po yun? Kasi why? May bitterness.
may galit sa puso. Tanong, sino nagkasala? Sino ang bondage? Minsan, alam niyo po yun, sa loob ng church, may galit tayo sa kapwa natin. I tell you, you are in bondage. Kailangan mong makalaya. Why? Hindi mo nakakapagingkod ng maganda, ng malinis sa Panginoon. Kasi bakit? Yung papasok ka, hindi mo makagaling yung kapatid mo. Pagkakakapag, iiwas ka. You are in bondage. Ano po? Ephesians 4 verse 27, for anger gives foothold to the devil. Yun yung pinapakahawakan sa iyong kaaway. Yung talikala. Yung amin yan, tapo yan. Imagine, galing lang po yun. Ano po? Pero alam niyo po ba, bakit minsan, hindi mo maintindihan, bakit? Kapatid ko naman yan, pero ba't tuloy makikita ko na iisa ko? Amen. Meron ba gano'n? Alam po, hindi kayo amen. Meron po gano'n minsan eh. Hindi ka naman galit. Wala ka naman galit. Pero pagka nakikita mo, hindi sa yun. Amen. Meron po gano'n. Why? Alam niyo po, minsan yung galit natin nagsisimula sa pag-iingit. Amen. Yung nasasapawan ka. Eh kasi, ganda ng TV ka, ganda ng bahay eh. Eh kasi, anong tindan eh? Eh kasi, pagkaya na tumatayo. Ano po yan? Yung gusto natin ma-attain o gusto natin malampasan yung iba. Isang ganun po. Ano po? Parang katulad ni Simon sa aklat ng Acts 8 verse 18 to 22. Ano po? Nailigid siya sa mga apostol dahil ginagamit sila Peter, sila Paul ng Lord mightily. Ano po? Pag nag-legayin si Paul, yung Holy Spirit bumababa. Nailigid siya. Sabi ko, pwede ba akong bentahan yan? Pwede mo ba pagbilan ng Holy Spirit? Ano po? Sabi ng Act 8 verse 23, for I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquities. Sabi niya sa kanya. Sabi niya po, sabi niya, mamamatay ka sa inyo. Mamamatay ka sa galit. Kasi hindi po natin alam yung galit sa puso natin. What if bigyan dumating ang Panginoon? Amen. Kaya kung meron mo may galit sa bawat isa sa atin, pikit mata, kung dito man sa loob ng church, makipag-rehearsal po kayo. Kamayan niyo po, lapitan niyo po, akayin niyo, yakapin niyo kapatid. Marigilis po tayo. Amen. Hayaan niyo kung galit sila sa atin. Wala ka nang pakialam doon, basta ikaw hindi ka galit. Amen. Yun lang po yun, nakalaya ka. Yun po yun. Ito po. Kaya nga ho, napakahalaga ho nun. Ano po? Upang makalaya tayo sa galit, sa sama ng loob, una yung pagkatiwala natin sa ating Panginoon Jesus. Hinigin dyan. Dahil lumalapit ka sa Holy Spirit, tandaan natin, yung demonyo tumatakbo eh. Kapag lumapit ka sa Panginoon, ang demonyo tatakbo eh. Parang yung isang kandila na sinendan mo ng brownout o sa loob ng kwarto mo na ng ilaw. Pag sinindin mo, di ba? Nawawala yung dilim. Ganun mo ang paglapit sa natin sa ating Panginoon. Tumatakbo ang away, nawawala ang away. Ano po? Sabi ng verse 17, sapagkat ang pagtanasan ng laman ay laban sa gusto ng Espiritu. At ang gusto ng Espiritu ay laban sa pagtanasan ng laman. Kaya kapag lumapit ka sa Diyos, ang demonyo, automatic yan, tatakbo sa iyo. Aalis sa iyo. Especially kapag nakapag-reconcile ka, nakapagpati ka. Una, nakalaya ka na sa puso mo. Nakalaya ka na sa talikadan ng kaaway. Akal ba narinis ka pa? Amen. Makakapag-ikot ka pa ng kotohanan sa ating Panginoon. Makakapag-pray ka pa ng malaya sa ating Diyos. Yung naranasan nyo na kung nagpe-pray kayo na alam mo na hindi ka sinasagutin ng Diyos kasi may dala-dalang kasalanan. Sinasabi na Isaiah. Di ba? Pero yung wala kang kasalanan, kapag lumuhod ko sa Panginoon na ang prayer mo, grabe, yung gusto-gusto mo sagutin ka ng Diyos, yung pagkatapos mo mag-pray, alam mo narinig ng Diyos yung ipanalangin. Ayan. Dahil may malinis sa puso mo. Dahil alam mo narinig ng Diyos ang panalangin mo. Amen. Yun po yun. Ano po? Kaya nga, number
po, the ability to break free from addiction. The ability to break free from addiction. Addiction comes into primary forms. Maraming klase mo ng addiction. Yung behavioral addiction. Nakalagay ko dyan, such as sex, gambling, eating, and shoplifting. Minsan, minsan, nagiging kakuha ng mga kabataan. Yan, isang ballpen lang naman. Sige nga. Ayaw mo ba yun? Minsan, isang napakasimpleng bagay na napakamura. Ano po? I-daily ka lang. O minsan naman ako siya, ayaw mo naman bayaran. Minsan ganun po eh. Ano po? Pero alam niyo po yung pinakamalupit dito. Ito po. Yung pong sex. Yung asawa ko, kaparehas ko na. Pulmot na rin yung buhok, yung mukha. May mga ano na rin. Normal, 60 na kami. Titingin ako sa maganda. Oo nga, nakita ko maganda, nakita ko. Papunta naman ako sa impyerno. Amen. Yung asawa ko, hindi na ako nagkasala. Diba? Minahal pa ako ng pamilya ko, minahal pa ako ng aking mga anak. Totoo po yun, I pray that prayer. Gusto ko rin sabihin sa mga kalalakihan na narito, pray that prayer. Kasi po para sa atin, mapunta na ho tayo ng langit, hindi na tayo nagkasala, hindi pa nasira ang ating pamilya. Sa mga nanay na narito, ipag-pray nyo rin po yun. Kung nakilala nyo ho kami noon na ang ganda ho ng hanggang tigas na katawan namin. Ang abs namin ay 6. Ganito, isa na lang. Ano po? Medyo pinalaki ka namin. Ano po? Pero tapos yung buhok namin dati, ako nung araw, Michael Jackson eh. Nakatakip pa yung dahil ako ng ako talaga kung sinumara ko kung solo ko. Ngayon, wala na Shaggy na lang. Shaggy. Sa gilid na lang po yung pinapagupitan. Ano po? Kaya pag pupunta ako sa barbershop, ano po, Shaggy? Ano ba? Sa gilid ka lang galawin mo. Ganun to eh. Ano? Kaya mahalaga mo yung makalaya tayo sa addiction. Bisa yung mata lang natin eh. Huwag kang sisilip sa internet, huwag kang sisilip sa cellphone mo. Tapos bigla kang pinili, tapos ka. Kaya minsan sabihin, nakarap yung cellphone ko kasi ganito, pinuman. Kasi may pinindot ka. Tama. May napindot ka. Yun po yun, ano po? Kasi bakit na-attract tayo, nadala tayo lalo na ngayon, hindi mo kailangan umalis ng kwarto mo, hindi mo kailangan umalis ng, di ba? Yung cellphone mo, andun na lahat eh. Nasa sa'yo na lang, wala si Silipin, di ba, Brother Peter? Nasa sa'yo na lang. Nasa sa atin na lang po yun. Kaya nabihan nyo, kapatakan nyo naman, nag-aaral. Ano po, nag-aaral. Yung pala, iba inaaral. Ano po? Anyway, nasa sa atin po yun, ano po. Then, ano pa po yung addiction? The substance use their stronger. Alam po natin yan. Yung alcohol, yung paninigarilyo, yung drugs. Yan yung mga addiction. Ano po? Yan po yun. Madalas, sabi ko kanina, natutokso tayo sa mga bisyo. Titikman lang naman, minsan lang eh. Madali ko naman yung iwanan. Yung taste, madali ko lang yung iwanan. Titikman ko lang to. Ano po? Pero gusto ko sabihin kapag sa simula pa lang, na-entertain na natin yung tukso, yung bisyo, yung kasalanan, kung hindi na tayo sisigurin. Amen. Hindi magtatagal, gagapusin na niya. Hanggang alipin ka na ng demonyo. Alam niyo po yung mga addict sa mga isapo, pumindot lang yan. Kahit ka pula, sabi nung nakatapay doon sa kanto, papadamahin ka lang yan. Then afterwards, sisigurin ka na yan. Then afterwards, alipin ka na yan. Kaya yung mga nag-iisapo, ang dami, binenta yung bahay, pati asawa ibinenta. Pati anak ibinenta. Totoo po yun. May mga nangyayari po yan. Pagka nagbabasa po kayo ng nakikinig kayo ng news, ganun po. Sabi ng James chapter 1, verse 13 to 15, aklat ng Santiago, huwag mong sabihin
Bisan, ito po Ano po? Yung bisyo, titikman natin, pero kapag nasagad na tayo, yung addict na tayo, nandun na tayo, pandit sa tayo ng kaaway, ang sisisi natin, sino? Lord. Ang Diyos, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, bakit mo hinayaan? Mapapunta sa ganitong sitwasyon. Amen. Ang sinisisi natin ang Diyos. Kaya sabi ni James, huwag mong sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ganun po Ano po? Sabi ng ating Panginoon po, hindi rin niya naman tayo tinutokso ng kahit. Hindi tinutokso ng Diyos na kahit sino. Ano po? Hindi rin naman niya tinutokso kahit sino. Sabi ng ating Panginoon. Kaya yung sinasabi natin tukso, pinabayaan tayo ni Diyos. No! Pinabayaan mo ang sarili mo. Sabi ng verse 14, natutokso ang tao kapag sinaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Amen. Sariling lust. Sariling pleasure. Ano po? Yun po yun. Verse 15. At ang pagnanasa, kapag naitanim na sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kapatayan. Amen. Ang result lahat po niyan, wala. Kamatayan. Especially kung Kristiyano na tayo, ang result niyan, mawawala ka sa ministry. Amen. May nagkasala pa dito, nagpapatuloy sa ministry. Diba may setback? Thankful ako, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na nagkasala, nag-delay namin yung kasalanan, then nagpatuloy sa ministry. Natutuwa po ako dun sa mga ganun. Bakit? May God's nabilin. Dahil gusto maglingkod sa Panginoon, ayaw magpatuloy sa kasalanan. Pero yung nagkasala, tapos, ayaw ko na kasi nalulungkot po ako sa mga tao. Kaya nga lahat naman kung tayo nagkakasala, pero kailangan natin bumalik sa ating Panginoon. Yun po si Pastor Robby. Lahat ko ng bisyo naranasan ko ng aking kabataan. Pero, nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, kailangan natin iwanan ng Diyos. May kasalanan pa rin na lumalapit, may tukso pa rin na lumalapit. But sabi ng Lord, resist the devil and the devil will flee from you. Ngayon natin, bakit hindi ka magagamit ng Lord mightily? Hindi ka magagamit ng Diyos. Sabi ko na madalas, gusto ko sa palayan natin narinig, hindi gumagamit ng Diyos ng maruming lalagyan. Hindi gumagamit ng Diyos ng maruming pinggan. Amen. Meron po bang gusto kumain sa maruming pinggan? Ayaw. Meron po ba? Wala po. Wala. Ganun din po ang Diyos. Hindi tayo gagamitin po para may po tayo. Ito po. Kaya nga, kailangan mo magpasya upang makalaya. Kailangan mo magpasya upang makalaya tayo sa ating Panginoon. Ito po. Kailangan natin yun. Hindi po natin kaya mag-isa. Kaya kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit. Wala ko, hindi natin kaya mag-isa. Ako, dati, ginawa ko na yan eh. Kaya mo yan. Ganito yan, kaya mo yan. Pero habang sinasabi ko, kaya mo, pinapahiya ka ng kaaway. Pero the time na lumapit ka sa Panginoon, kailangan mo lang magpakumbaba. Kailangan mo lang lumapit. Kailangan mo lang isuko sa ating Panginoon. Kailangan mo lang aminin. Totoo po na nakakahiyang umamin. Totoo po yun. Pero walang hindi ka mapapatawad hanggang hindi mo inaamin ang kasalanan mo. Amen. Yun po eh. Wala, meron bang pinatawad? Hindi ka pa man nagsasalita, pinatawad ka dyan. No, paano ka tatawad? Hindi ko naman alam kung anong papatawad ko sa iyo. Eh, may utang ba yan? Di ba? Ganun po eh. Kaya nga sabi ng 1:9, we will confess our sins, He is faithful just to forgive us. Kailangan ng confession. Alam ko po nakakahiya i-confess, lalo na sa tao. Pero alam nyo, yung isang kwento, naalala ko lang, dito kasama sa naalala ko lang ngayon, pinaalala sa akin ng Lord. Pero isang teacher, isang lingkod ng Diyos, ginagamit sa Panginoon Mighty. As free. Kaya nga, ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag malaya ka sa lahat ng bagay. Especially sa kasalanan. Addiction. Anything. Ano po? So stand strong in that freedom. Don't go back into slavery again. Sabi ni Paul,
Ano po? Kung nakalaya ka na, huwag mo nang balikan. Kung humingi ka na ng tawad, huwag mo nang ulitin. Paano natin ito mapapagtagumpayan? By praying, worshiping, and seeking God's presence, we can find the freedom that He alone can offer. Totoo, sabi ko kanina, ang hirap. Babalik-balikan ka ng kaaway, pero kailangan natin mag-pray. Kailangan natin lumuhod. Kailangan sabihin natin, Lord, gusto kong magamit mo mahilig. Ayaw kong tumayo ng bigkasalan. Gusto ko pumunta dyan sa kalangitan kasama ko. Kapag yung desire ng puso natin, mararanasan po natin yung freedom. Amen. Mararanasan po natin yung kalayaan na nagmumula sa Diyos. At yun po yung pinakamasaya sa lahat. Yun po yung pinaka sa puso natin, alam niyo po yun, yung alam mo kahit anong gawin mo, dumating man, anything na dumating, the big one, ano man yan, bumagsak pa yung bilipran, sasapan natin, habang natulog tayo, wala kang takot. Kasi bakit? Yun po eh. Yung everyday na sasakay ako ng aeroplano, di ba? Pagka nasa aeroplano ka, kami mag-asawa, yung misis ko, takot na takot yun. Sabi ko, ba't ka matatakot? Una, magkasama tayo. Pagagawa, ligtas na tayo. Lahat tayo, sabi ko, kapag bumagsak ng aeroplano, patay tayong lahat. Kasi may turbulence, di ba? Pero sabi ko sa kanya, magtiwala tayo sa Panginoon. Wala namang mawawala eh. Kung mamamatay tayo, uwi na tayo sa langit. Ano problema? Ligtas na naman yung mga anak natin. Ano problema? Yun po yun eh. Yun po yung kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon. Yun po yun. Christ made to be seen as the source of strength to break free from addiction. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Destructive behaviors and other challenges that hinders our spiritual growth and well-being. Yun kasi talaga nagiging lang eh. Sa paglago natin, kung hindi tayo magamit ng Lord, may delay yun po. Lahat ng mga kasalanan yung mga addiction na yan. Kaya nga, come boldly to God, expect Him to help you. Kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, tutulungan niya tayo. Yun lang po yan. Wala nang iba. Sabi ng Hebrews 4 verse 16, kaya huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabag ng Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang ganda, di ba? Imagine, bandage ka ng kasalanan, bandage ka ng kaaway, pero kapag lumapit ka sa ating Diyos, sabi niya, huwag magkatubili. Yung pride, lunukin na natin yan. Ano po, iulat natin. Huwag natin iligay sa puso natin. Tandaan natin. Kapag kinain natin ang pride, nabusog na tayo, nakalaya ka tayo sa kasalanan. Ano po? Kaya, yun po, huwag tayo magkatubili. Sabi ka na po, tayo magkatubili. Ano man yung nararamdaman mo, may takot, may pangamba, alisin mo yan. Sabi na lumapit tayo sa trono ng mabahabag ng Diyos upang makanta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pagkain. Pinatawad ka na, pinagpala ka pa ng ating Panginoon. Kaya nga yung text natin, ang ganda ko ng text natin, yung sinasabi ng Luke 4 verse 18, Jesus came to proclaim liberty to the captives and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Yun know, ang ginawa ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin, lumapit sa ating Diyos. Nagkakaroon po ang ating Panginoon ng kalayaan sa lahat ng inaagipin ng kaaway. You know yung purpose ng ating Diyos, both physically and spiritual bondage. Yun po yun. Palalayain ka niya, tatanay ka na ng pag-alipin. Kaya nga yung physical bondage at spiritual bondage, yun po eh, ang Diyos, yung purpose ng Lord eh. Kailangan lang natin lumapit sa ating Diyos, no more nor less. Yun lang po. Use God's power in your life wisely. May Diyos ka, may Panginoon ka na, samantalahin mo yun. Amen. Nakilala mo na siya. Kaya nga, use God's power in your life wisely. Nakilala mo na ang Diyos eh. Huwag ka na umalis doon. Samantalahin mo na kaya kang patawarin, kaya kang minisin ng ating Diyos, kaya tayong ligtas ng ating Panginoon. Yung po yun. Lean on the strength and power of Christ. Don't rely on
just your resources. Huwag na po tayo magtiwala sa ating sarili kakayanan, kahit katalinohan man yan o physical or wallet mo man yan, ano po, magtiwala tayo sa ating Panginoon. He will assist you in overcoming your shame, guilt, and fear. Ano po, kung sa ang ganda ko, ano po, napatawad ka na, nakalaya ka pa sa kahihiyan. Yung guilt feelings, napakahalaga ko nun, ano po, pati yung takot. Yung takot, kaya minsan, may mga Kristiyano, ikaw mag-gawin ng prayer, ha? Huwag si ganito. Amen. Pero yung iba, sumusunod, pero pagdating sa harap, napakahiya sa Panginoon. Amen. Ikaw ako nakakatayo naman ako, kahit oo na. Sinumahan ka ba? Amen. Sinumahan pa tayo. Number 4, the road to spiritual growth and purpose. Totoo, kailangan natin ng mapalaya, pero yun po, may road to spiritual growth and purpose. Being set free from bondage opens the door to a life of purpose, abundance, and victory. Ano po? Alam mo natin, mahalaga mo yung mahalaga mo yung makalaya tayo sa bondage. Pag nakalaya tayo, magkakaroon yung purpose na Lord sa buhay natin mangyayari. Amen. Yung purpose ng Lord. Yung purpose mo rin, sa paglilingkod, mangyayari yun. Then, mapapagpala ka pa. Amen. Yung pagpapala ng Lord kapag wala ka ng nakalaya ka na sa bondage, dadaloy po yung blessing eh. Dadaloy po yung blessing, dadaloy natin yun. Then, makakapaglingkod ka mighty, victoriously sa ating Panginoon. Si Paul, alam natin, mga example po, nilingkutin si Paul, wala na ma-encounter niya ang Panginoong Isus, doon sa Damascus, nakalaya siya sa bondage. Spiritual religiosity. Si Paul kasi dati, grabe yung passion niya sa kanyang religion. Sa Judaism, pinapatay niya yung Kristiyano. Dahil sa kanyang religion. Pero mula noon, nung nakalaya siya, ginamit siya ng Lord mightily. Nung na-encounter niya ang Diyos, kaya mahalaga yung nangyayari. Ma-encounter mga Panginoon personally. Mahalaga po yun. Kaya nga, mula noon, nakalaya siya, ginamit siya ng Lord mightily bilang great apostle of all time. Ipinangalan niya ang salita ng Diyos at natatag siya ng church sa ibang parte ng mundo for God's glory. Hindi po para sa sarili niya kapakanan po. Si Joseph po, dumanas siya ng rejection mula sa kanyang mga kapatid. Alam natin yung istorya. Pinagpili siya. Ginawa ka ng pinakulong. Ngunit, hindi yung naging hadlang upang sumuko siya sa kanyang vision. Yung vision ng Lord sa kanya. Ano po? Sabi ng Bible, God was with Joseph. Genesis chapter 39, verse 2, 3, and 21. It emphasizes God's active role in Joseph's life, ensuring success and blessing, even when facing challenges. Marami yung tao ang nakaranas ng bondage, nakaranas ng nahirapan, nakaranas ng maraming bagay, pero kailangan lang natin makalaya sa pamamagitan ng Diyos. Kung natin nakakayaan ng kaaway ay tinanigalaan tayo, kahit yan sa sakit, yung karamdaman, alam niyo po yun. Huwag natin papayagan yung minsan. Nung araw, alam niyo po yun, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Alam niyo, iniyak ko sa Panginoon, Lord, sabi sa akin, pwede na ako mag-resign, sa bahay na lang ako para hindi, kasi yung, alam niyo po yung mobility, na minsan, nung araw na tumatak pa, kaya mo tumakbo ng, ngayon, hindi. Alam niyo po yun, isang beses nasa basketball court ako. Pastor, pinatuhan ako ng bola, shoot naman ako. Tatlong shoot ko, yung pangapat hindi na. Tatlo, hindi ko lang ginawa. Bakit? Pwede na naman. Kasi bakit? May hard element. Pero sabi ko, Lord, ayaw, hindi to maigit na sa paglilingkod ko. Ayaw ko. Gusto ko pong magamit mo ako hanggang sa huli, hininga ng puso ko. Ayaw kong antay lang ako sa bahay, nag-aantay lang ako lang. Alam niyo po yun? Ayaw ko po nun, sabi ko. Kaya nga, sabi ko, bandage minsan. Yung sakit. Bandage. Kapag binigyan namin yung sakit,
Kaya minsan, di ba, pagkabagong panganak, maglakad kayo, misis. Sabi, ano ba naman itong doktor na ito? Paglalakarin ako, sakit na nag-ope ako. Amen. Well, gusto na kasi may exercise kayo, huwag natin i-baby yung sakit natin. Sa ibang bansa, wala nagbabantay sa wala nagbabantay sa ospital eh. Ayaw ng Pilipino yung gusto di mapabantay eh. Gusto lahat ng buong pamilya bantay sa ospital. Tama. Wala nagbabantay kasi ayaw nila baby yung sakit. May namin po kami sa dialysis center, nung nagda-dialysis sa nanay ko. Kami dalawa mag-asawa, kasama palagi. Alam niyo po, may Amerikano doon sa Anabu. Siya nagtusok ng Siya nagtusok ng karayon. Sabi niya, I will handle this. I can manage. Sabi niya, sir. Sabi niya, SSD, iba, ako kaya ko. Imagine. Kasi bakit tayo din ay baby ang sakit? Bandage kasi minsan yung sakit para hindi tayo nagkakinig sa ministry. Kaya nga, kung naka-wheelchair ka, lakad lang. Di ba, tayo mga senior, lakad-lakad, kung tayo umupo. Di ba? Kahit masakit yung lakad lang. Kasi bakit? Para hindi tayo mag-bandage ng sakit. Kaya Christ's victory is about being able to live a life that reflects God's love and glory, not only about evading harmful influence. To experience God's victory, it requires faith and obedience. Mahalaga mo yung faith. Mahalaga yung obedience. Parang ganito lang po. Naririnig natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. It's up to us. We will obey or not. Amen. Yun lang po. Lahat tayo narinig natin ang salita ng Diyos. Kung susunod tayo, it is better for you. Hindi para sa Lord. Bakit? Ang Diyos mananatiling Diyos. Ang langit mananatiling langit without us. Andun man tayo wala, mananatili ang Diyos. Ang second coming, darating, whether we like it or not. Ang langit, mananatiling langit, andun man tayo wala tayo. Amen. Yun lang po yun. Kaya nga, to experience victory, Christ's victory, gusto natin maranasan ang pagpapala, nagmumula sa Diyos. It requires faith and obedience. Pakisabi sa katabi, obedience. Obedience. Yun po yung obedience. So this means trusting in Christ's promises. Aligning oneself with His will. Hindi yung gusto natin, yung gusto ng ating Panginoon. Amen. Tayo, marami tayong gusto, marami tayong alam, matatalino tayo eh. Pero dapat yung gusto ng Lord. Amen. Yun lang po ang gusto ng ating Panginoon. And actively pursuing spiritual growth and transformation. Gusto kong sabihin, bakit yung God's will sa Kanya yung langit? Amen. Hindi sa atin. Pakisabi sa katabi, sa Diyos ang langit. Diyos ang langit. Gusto mong pupunta? Gusto mong pupunta? Sundin ko siya. Kanya yung langit eh. Amen. May tanong po ako dyan, what is something in your life that you feel controls you? That you want to be set free from? Ano-ano ang mga bagay sa buhay mo na sa tingin mo ay kumakontrol sa'yo? Na nais mo ngayong labanan upang makalaya ka. Lahat po tayo, maaaring meron sa atin, aminin mo natin, hindi natin aminin, you are controlled by things, ng power. Pero ano yung bagay na yun na gusto mong ngayong araw ito, gusto mong makalaya? Gusto mong mananasan yung kalayaan? Po. Acts chapter 10 verse 38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Dito po, in-identify ni Peter ang pangalan ng maniliit ng Thailand, ng devil. Ang demonyo po yun. Sa yung manililang, sabi ng mga Paul Bandaraya. Ito po, ginagawa niya ito upang sirahin mo sa ating buhay ng tao. Sinisimulan ng Diablo yung pag-atake sa isip natin. Amen. Sa puso natin. Dilalasan niya yung isip natin. Yun po yung ginagawa niya. Dilalasan niya yung isip ng tao. Inaakala natin minsan na masarap, masaya, ngunit sa katapusan pala, kapahamakan. Yun po yun. Ito po, yung kapahamakan. Akala natin, yun po yung panililang ng kaaway.
Sabi ko kayo na hanggang sa dumating yung araw, bandage ka na, hindi mo na, alipin ka na ng away. Yung sinasabi mo ng 2 Corinthians 10:4, ay binabanggit si Paul na sa data na maaari natin magalit. Dapat sa chapter. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi niya, for the weapons of warfare are not physical. Weapons of flesh is not, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. Nilagay ko yun sa easy version, sabi niya sa easy version, it is like we are fighting in a war, but we do not use human weapons. Instead, we use God weapons. Those weapons are powerful enough to destroy the enemy's strong places. We use those weapons to destroy people, wrong ideas. Kaya parang ganito lang po kasimple. Kung may pambiligang kaaway, mayroon tayong access in spiritual weapons. They are supernatural religion, divine spiritual weapons, and they are mighty. May binigay ang Diyos na kapangyarihan sa atin. Ibig po sabihin natin pa, hindi natin kailangan tumakbo sapagkat natatakot tayo sa kaaway, sa demonyo. Hindi natin kailangan tumakbuhan. Ano po? Bakit? Dahil kaya natin kagarapin. Amen. Kaya natin ibagsak ang kanyang stronghold sa ating buhay, sa ating pamilya. Basta gusto kong sabihin, isama natin ang Diyos. Amen. Isama natin ang Diyos, gamitin natin yung spiritual weapon. Yun po yun. Hindi natin kaya mag-isa. Dinig ko dyan, so you have the power and ability to confront any lie that has been implanted in your mind for a long time. Yung mga sinasabi ng struggle sa atin ng kaaway, na gusto natin makalaya, sabi ka rin, nilagay lang niya ng kaaway. Kasi nung nalagay niya ng kaaway, nilagay sa ating puso, sa ating isipan. You can begin to ruin trust and tear it to pieces. Kaya mo, mapagtagumpayan yung mga bagay na yan. Walang hindi mo kaya mapagtagumpayan. Ang dahil ko natin. Lahat yan ay kaya natin. Pero yung isang awit ni Robert Gage, nung araw, inaawit na natin ito lahat eh. Nung araw, kapag inaawit ko, maraming malalag sa akin, parang masaya na. Pero alam niyo po ngayon, nung tumanda na talaga eh. Kita naman. Lalo na nung naging mature Christian ako, bawat awit pala, kailangan natin awitin with the heart. Kailangan natin i-confess. Kailangan natin sabihin sa Panginoon. Kailangan natin sabihin sa kaaway. Kasi yung inaawit natin, yan ang magpakalaya sa atin. Alam niyo po, minsan, umaawit tayo, pero umaawit na tayo, wala lang. Gusto na natin sumabay. Masaya, maganda yung tono, maganda yung lyric. Pero, tanong, naniniwala ka ba sa inaawit mo? Kapag pinapaliwanahan natin ang inaawit natin, tandaan mo, tatakbo ka away. Ako yung verse ng Psalms 23, verse 4. Nung araw, sisilip lang ako sa kabaho. Amen. Ewan ko, siguro meron din dito sa atin, hindi natin kilala. Pero tawag, ayong silip lang, yung kilala, makakatulog mo kami, hindi ba? Malalakay mo ba niya? Ganun ko nung araw. Ayoko sumilip, lalo na ito kilala. Kapag kilala ko naman, hindi na mawala sa isip ko. Pero, yung sinapuso ko, Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Yun po eh. Kapag nakita mo, kahit na ano man mangyayari sa buhay mo, kaya ako yung verse na yan, magkakasakit ako, anything, ano maramdaman ko, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For your will, your wrath, which that they come. Kaya ako, ngayon, gusto ko tumayo tayo lahat. This time, ano man yung bondage na meron po tayo,